kaya sinasabi natin, no, mas maganda yung suspend ng uh, itong IVAT and yung itong excise tax na sinasabi natin compared dito sa selected dahil at least lahat maka-benefit, no? Hindi lang yung sector na agrikultura. Pero sa ngayon, kung hindi talagang kaya ng government, ang inaano natin na yung sa fuel subsidy siguro kung yung 5,000 may bigay sa 2.4 million farmers na rice farmers, makakatulong yun. No? And of course, yung fertilizer subsidy na 6,000, total yung 11,000 sa tingin natin makakatulong na dun sa mga rice farmers natin. Meron pong bilang ng mga magsasaka na magkakabenepisyo dito sa 5,000 pesos na subsidy po, no? Sabi ng DA, nasa 9,570 pesos raw na umaasa sa mga mechanical equipment ang makakabenepisyo sa 5,000 pesos na subsidy. Ito pong bilang na mahigit 7,500 mga farmers, ay ito yung nakikita nyo po na apektado dito po sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo? At marami yun ang budget pala na nakalaan na hawak na ng Department of Agriculture. Pero ang sinasabi ko is yung dapat may bigay sa ating mga magsasaka. So yung budget na nabanggit doon is yung hawak nilang pera doon sa beneficiaries na pwedeng mabigyan. Ang sinasabi ko is yung total na kailangan natin. No? So yun, wala kayo. Opo. Sa tansya nyo po, nasa ilan pong mga magsasaka po ang dapat makabenepisyo sa mga tulong mula sa gobyerno para maibsan yung epekto po dito sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, Engineer? Around 2.4 million, no, sa rice sector. Yung ano kasi natin, ang concentration natin nasa production ng rice, no? Yun ang majority na nakikita natin. Yung Fisher folks, I think fuel subsidy, yun ang kailangan doon. Pero doon sa production ng iba, hindi pa natin sinasali. No? Etong sa bigas lang ang nababanggit natin. Opo. So, linawin lang natin na yung nabanggit nyo pong mahigit 2 milyon, halo-halo na po. Nandiyan na po yung mga magsasaka ng palay at mga gulay at kasama na po yung mga mangingisda. Pero ang nakatuon pala ngayon ang gobyerno dito po sa mga magsasaka ng palay. Hindi. Ang so far, yung nabanggit mo is yun ang budget na pwedeng mabigay na. No? Pero yung sinasabi natin, yung sa rice farmers pa lang is around 2.4 million. Oh. Wala pa yung vegetable farmers and corn farmers doon sa nabanggit ko. Nako, so marami pala. Hindi lang naman po yung mga palay farmers din po, yung gumagamit din po ng crudo po, engineer. Kahapon po, meron po akong nakapanayam sa transport sector, sa public utility jeepney. Natanong ko, yung 5,000 pesos, nasa ilang araw lang nila pwedeng maubos yon, no? Ang sabi, nasa 3-4 na araw lang yun, no? Alam naman natin, ito yung kanilang pinupuhunan talaga para gumana po yung mga PUJ. Sa tingin nyo po, meron po ba kayo pag-aaral, average, kung hanggang saan aabot ang 5,000 piso sa isang typical po na magsasakang gumagamit po ng mga mechanical equipment? Yeah, kaya sinasabi natin, no, mas maganda yung suspend ng itong IVAT and yung itong excise tax na sinasabi natin compared dito sa selected dahil at least lahat maka-benefit, no? Hindi lang yung sector na agrikultura. Pero sa ngayon, kung hindi talagang kaya ng government, ang inaano natin yung sa fuel subsidy siguro yung
kung yung 5,000 may bigay sa 2.4 million farmers na rice farmers, makakatulong yun. No? And of course, yung fertilizer subsidy na 6,000, total yung 11,000 sa tingin natin makakatulong na dun sa mga rice farmers natin. Opo, meron pong pahayag naman ng National Food Authority na para mapalitan daw po yung national buffer stock, no? Ng bansa po natin, bibili po sila ng mga palay ngayon pong darating na katapusan ng Marso. Ang alam ko po, mataas po ang bilihan or mataas ang bentahan sa farm gate po sa kasalukuyan, no? At ang pinakamataas naman dito sa kanila, sa NFA, nasa 21 pesos. Do you think mas appealing itong sa NFA or sa iba pa rin na pupunta yung mga magsasaka po natin na sa mga traders po na mas mataas ang hiling po hingi or bayad po, engineer? Admar, walang mabibili ang NFA, no? Yun ang masasabi natin kasi ang presyo ng palay ngayon is 27 pesos ang clean and dry. Kasi yung binibili na 21 pesos is clean and dry, no? Ng NFA. So, ang tingin natin itong cropping season hindi bababa ng 23 pesos. So, ang tingin natin walang mabibili talagang NFA ng palay itong cropping season. So hindi rin madadagdagan ng lubusan yung ating buffer stock po, engineer. Hindi rin naman po sila pwedeng magtaas, di ba? Nakatakda lang naman yata. Meron silang talaga, presyo mismo, 21 pesos para sa ang average na bilihan nila. Pwede naman, no? Flexible dapat sila doon sa presyo. Pero I think ang hindi naman kailangan pumasok ang NFA kung mga presyo doon sa labas mataas. Yung presyo kasi na 26, 27 kumikita yung mga magsasaka doon sa presyo yun, no? So ang tingin naman natin kung kumikita naman yung mga magsasaka, hindi naman kailangan na pumasok ang NFA to buy palay. Po, engineer, yung katiyakan po na meron bang paggalaw or wala sa presyo ng bigas po natin na babanggit na hindi naman po problema yung supply. Pero yun nga, mataas po yung bentahan ng farm gate. So expect ba natin na merong taas or kaya pang ma-absorb ito ng mga retailer, engineer? Yeah, kung 27 yung presyo ng ani natin, so pumapatak ito na 44 ang bentahan ng rice mill, no? 44 pesos. So kung bentahan ng 44 pesos, retail, more or less, nasa 50 pesos yung retail price niyan. Para at least yung kinompute natin yung transport, tapos yung wholesaler, tsaka retailer. So yung presyo nasa 50 pesos. Yung pagtaas po, yung mataas na farm gate price po, kasama na po dyan sa kwenta yung sa langis po na kinonsumo. Pati yung pagtaas ng presyo rin ng abono. Sinasabi ko lang, Admar, yung harvest ngayon. Wala pa yung susunod na harvest natin. Kasi yung susunod na harvest natin is around September, after itong April harvest, no? So ang nabanggit ko lang sa ngayon is yung situation ngayon, yung presyo ng retail dapat hindi tataas sa 50 pesos dun sa retail price. Opo, kasi ito naman po ay itong mga hinarvest na o iha-harvest pa sa darating po, ito naman po yung mga naitanim bago pa man nagkaroon ng gera or sigalot dyan po sa gitnang silangan po, engineer. Tama, tama. And ang nababanggit natin is yung sitwasyon ngayon na kung ma-harvest itong cropping season at minomonitor natin yung farm gate, yun ang lalabas na retail dapat.
So kumbaga, kung pag-uusapan yung bigas, hindi pwedeng irason agad na matindi yung pagsipa ng epekto nito. Mararamdaman pa natin yung patong mula sa farm gate sa bare months pa. Yeah, yung magtatanim ngayon ng rice, no? Sa bare months pa yung effect nun. Ang sinasabi natin, yung production cost, kaya sinasabi natin dapat ibaba yung presyo ng inputs, ibig sabihin na subsidize, para hindi tumaas yung next crop season natin, yung presyo natin ng September. Opo. Sa tingin niyo po, Engineer, huli na lang, ano pong may papayo ninyo sa mga mamimili? Mas okay pa po ba yung magbili ng maramihan or bultuhan or sakong bigas konsumo sa pangmahabang panahon or tingi-tingi pa rin, mga ilang kilo lang yung dapat bilhin sa panahon po ngayon ng crisis po, Engineer? Wag tayo masyadong bumili ng marami, yung tamang-tama lang kasi yung stocks naman walang kakulangan. Continuous naman yung production natin. And sa tingin na naman natin na kung mag-settle down yung Middle East, yung presyo mag-settle down din. Kaya ang siguro gayahin natin yung other countries, no, yung 30 days suspension ng collection ng government sa fuel, para at least yung effect is pwedeng mag-adjust every 30 days.